could pride myself in battles won, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Kung saan po kayo naabot ng bidyong ito na kayo nanonood, binabati ko po kayo ng magandang araw o magandang gabi. Ngayon po ay panibagong topic po ang ating pong pag-aaralan. Ito po ay patungkol sa isang parabola na ito po ay nakasulat sa aklat ng Mateo, na nakikita ko po na ito po ay isa sa mahalagang parabola na binibigay ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, na kailangan maintindihan ng malinaw ng kanyang bayan bago siya babalik, upang ang kanyang bayan ay mahanda sa kanyang pagbabalik. So ito pong parabola na ito ay matagal ko po itong pinag-aralan, at pagpasensyahan niyo po kung ano po yung nakayanan ko dito. Ano po? So bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay sama-samang yuyuko sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Dakila at mahabagin Diyos na tanay nasa langit, Panginoon, nais ko po kitang pasalamatan sa mga oras na ito na binibigay niyo po sa akin para mangaral sa mga taong naghahanap ng katotohanan kung saan man dako sila naroon ngayon. Panginoon, dinadalangin ko na ang inyong pong banal na espiritu ang siyang
mangunguna sa aking pong pag-aaral ngayon, na makarating ito sa tamang pagkaunawa sa mga makikinig. Dalangin kita ko, Panginoon, na nagpapagamit sa inyo ngayon. Lukuban niyo po ako ng inyong banal na espiritu, nang sa ganon, aking pong mga sasabihin dito ay maging pagpapala sa mga makikinig na maglilid sa kanila sa tamang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ako sa aking pong karamihan upang aking pong gagawing paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa inyong paanan, Panginoon. Dinadalayan ko in a special way ang mga tao na nakabukas ng bidyong ito, na pagpalain niyo po sila in a special way, na makita nila ng malinaw ang katotohanan at ang kahulugan ng parabolang ito na inyong binibigay sa inyong mga disciple hanggang sa amin ngayon, sa aming kapanahonan, na maintindihan ito ng malinaw. Ito po yung aking dinadalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay. So, nandito po tayo sa sa parabola ng 10 Virgin. Ito po ay masumpungan natin sa aklat ng Mateo. Alam niyo mga kasama, mga kapatid, sa aklat ng Mateo, pagbabasahin niyo yan ay karamihan dyan ng parabola ni Jesus Christ. Out of 21 na parables, 14 po dyan ay inihahalin tulad ng Panginoon ng kanyang kaharian sa mga parabolang iyon. At atin po itong pag-aaralan kung paano ba ito pinapaliwanag at ano ba yung ibig sabihin itong parabola na to. So, ang ating pong talakayan ay magbubuhat sa aklat ng Mateo chapter 25, verse 1 hanggang 13. Na babasahin po muna natin. And then, pagpapansin ninyo mga kapatid, nilalagyan ko ng mga pula, yung mga verse, yung mga salita na atin pong tutuklasin kung ano po yung mga ibig sabihin niyan. Yung po may mga pula na nilagyan ko ng pula, yan po yung mga mahalagang parte dyan na iisa-isahin natin para maiintindihan po natin ng malinaw ito pong parabolang ito patungkol sa 10 dalaga. So atin pong babasahin. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sa verse 2, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidla na kasama ng kanilang mga ilawan. So ito pong mga kukunin natin dito mga mahalaga. Ito po inilagay ko sa screen. Una, ito po sa ating binasa, yung pong kaharian ng Diyos. Ano po ba yung kaharian ng Diyos na tinutukoy dyan ng ating Panginoong Hesus? And then, bakit 10? Yung binabanggit ditong bakit 10 yung dalaga? And then, ano ba yung ibig sabihin ng ilawan? Ano bang ibig sabihin ng kasintahang lalaki? Mangmang, matalino, langis, and then yung pong kasalan. Atin pong isa-isahin yan based dito sa ating talata at atin pong hihimayin yan. So sa kasunod, sa chapter 25 pa rin, verse 5. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nakakatulog. Tatapat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya, na magkagayoy nagsipagbangon lahat ang mga dalagang iyaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. So ano po ba yung ano yung mga mahalagang salita dyan na ating kailangang matutunan? Yung pong pagtatagal, yung pong hating gabi, yun din yung pong pagsigaw, yung sumisigaw. Ano bang ibig sabihin niya mga yan? Yan po yun. Sa kasunod, dito po sa verse 8 tayo. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapat nagsisagot ng matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo, magsiparon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Sa verse 10, at samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. So ano po yung kailangan natin maunawaan dyan sa mga talatang yan? Una, nangamamatay. Bakit namamatay yung kanilang mga ilawan? Pangalawa, baka sakaling hindi magkasya sa amin.
So, bakit ganyan yung sagot ng mga matatalino dun sa mga mangmang? Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili. Saan sila bibili? At sabi dito, magsibili muna kayo ng ganang inyo, and then yung piging ng kasalan, and then yung paglapat ng pintuan. Ano bang ibig sabihin ng mga salitang yan? Diyan sa talatang yan. And then dito po tayo sa panghuli. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapat sumagot at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. So ito po yung panghuli. So ano po yung kailangang dyan, maintindihan? Sa panghuli, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Ano ba yung araw at oras dyan na binabanggit dyan na kailangan tayo ay magpupuyat? So alam nyo mga kaibigan, ano po? Nung ito'y binabasa ko at first time na ito'y binasa ko, ang tingin ko dito mga kasama yung pong pagdating ni Jesus Christ sa second coming. Kasi may mababasa tayo sa Biblia na si Jesus Christ yung groom. And then tayo po yung bride. And then, so, nakikita ko na, akala ko ito yung pagdating ni Jesus Christ sa second coming. Pero pag titingnan natin mga kasama, mga kaibigan, ito po yung hindi sa pagdating ni Jesus Christ sa second coming. So, saan ba natin ito mababasa? So, sabi dito, ito po ay mababasa natin sa Christ in His Sanctuary, page 104, paragraph 1. Sabi dito, the coming of Christ as our high priest to the most holy place for the cleansing of the sanctuary brought to view in Daniel 8:14. The coming of the Son of Man to the Ancient of Days are presented in Daniel 7:13, and the coming of the Lord to His temple foretold by Malachi are description of the same event. And this is also represented by the coming of the bridegroom to the marriage described by Christ in the parable of the 10 virgins. So, paano ba natin ito maiintindihan? So, sabi po dito sa sa ating binabasang reference, ito pong paglilinis ng santuario dito sa Daniel 8:14, saka po yung nakasulat dito sa Daniel 7:13 na inilapit ng mga anghel, ang God the Son, yung pong Son of Man dito ay si Jesus Christ po yan, yung pong Ancient of Days, yung matanda pa sa araw, ay walang iba kundi ang God the Father. Yung pong paglapit diyan ay ito po yung paglilinis ng santuario or para mas madaling intindihin ay yung pong paghatol po yan. Paghatol. Doon po sa kabanal-banalang dako sa langit. So, ito po ay kaparehas na event na dinidescribe ni Jesus Christ sa kanyang parabola patungkol dun sa 10 dalaga. Ito po ay may may similarity po silang tatlo. So sabi dito sa pag-aralan natin ngayon yung paglilinis ng santuario. Kung ito po ay paglilinis ng santuario, paano ba nililinis yung santuario? So sabi dito sa Daniel 8:14, natin pong basahin yung talata. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,000 at 300 na hapon at umaga, kung magagayo'y malilinis ang santuario. So paano ba ito nangyayari? Itong santuario na ito na nililinis. So ganito po kasi yon, ang serbisyo po sa santuario na nagaganap dun sa sa earthly sanctuary, ito po yung daily service saka yung yearly service. Yung pong daily service, yun po yung kapag ang tao ay nagkakasala, magdadala po sila ng ng kahaliling hayop o tupa o kambing doon sa santuario para yung kanilang mga kasalanan malilipat po doon sa inusinting kahaliling hayop, and then yung pong dugo ng hayop na yon ay iwiwisik po doon sa sa kortina ng templo, and then doon po sa ipapahi doon sa horn, doon po sa altar of incense. And then kung ganun po yung serbisyo araw-araw, sa madaling salita, yung pong santuario nadudumihan din araw-araw. At ito pong yung pong araw-araw na-accumulate sa loob ng isang taon ay nililinis po yun isang beses isang taon. Na sabi dito sa mababasa po natin ito sa sa Levitico chapter 16 verse 29 hanggang 30. So sabi dito,
At ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan. So yun po palang paglilinis ng santuario na yearly, ito po ay magaganap sa ikapitong buwan sa ikasampung araw sa Jewish calendar. At ang pangyayari na ito mga kasama, mga kapatid, ay sabi dito ay pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at anumang gawain na huwag gagawa ang tubo sa lupain ni ang taga-ibang bayan ni nakikipamayan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito ay gagawin ang pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. So ano bang ibig sabihin itong paglilinis na to? So binanggit ko sa inyo kanina na yung pong kasalanan na accumulate doon sa santuario. Yung dugo nandun nakalagay sa santuario. Lahat ng kasalanan nalipat doon. So ibig sabihin sa loob ng isang beses sa isang taon, nililinis po yun, yung mismong santuario. Na sabi dito, hindi po sila gagawa. Ito po yung sabat. Ito po yung sabat sa loob ng isang linggo na hindi po sila nagtatrabaho, nandun lang po sila sa sa kanilang kubol. At ito po yung pinakasulimning pangyayari kasi dito po didesisyonan yung kanilang kaso. Kung sila ba ay magiging karapat-dapat o hindi. Kung sila ba ay magiging cast out o magiging cut off sa pagiging bayan ng Panginoon. So, paano? For example, ako po ay Jewish. Bibigyan ko na lang ng example kayo na ako. Kunyari, ako po ay Jewish na nasa kapanahonan nila. Ang gagawin ko po ay maghahandog ako ng tupa. Kasi nalaman ko na ako yung nagkasala. Nakukunbig ako na ako yung nagkasala. And then, yung pong pagdadala ko ng tupa doon, kikitilin ko yung tupa na aking handog. Ako mismo ang papatay doon. And then, ibibisik yung dugo nun sa kortina. And then, sa pangyayari ng paglinis mismo ng santuario, kailangan na i-apply ko po yung aking sarili. Kailangan magiging seryoso at magiging sincero sa aking pagsisisi. Kasi bagamat ako po ay nagdala ng tupa, nakahalili sa aking kasalanan, kapag nakita ng Panginoon na ako hindi sincero sa aking paghingi ng tawad, ay hindi rin po ako malilinis kapag nangyari itong paglilinis na ito na nagaganap sa isang beses sa isang taon. So ito po yung ito po yung may pagkakaparehas dun po sa dun sa 10 virgin, yung pagdating ng ng bridegroom, yung pagdating po ng kasintahang lalaki. Yan po yung binabanggit diyan. So basahin natin itong yung paglapit ni Jesus Christ sa God the Father. Sabi dito sa Daniel 7:13, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao, referring po kay Jesus Christ yan. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So mayroon po ditong kahatulan na nangyayari. Ito po yung kapag pag-aralan ninyo, kapag makikita nyo yung video ko dyan sa channel na yan, sa channel ko, ay may makikita kayo dyan yung paghatol. Yung pong dito, ito pong kahatulan na binabanggit dito sa Daniel 7:13, ito po investigative judgment. So sabi dito sa pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 1, sabi dito, ipinagbilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa magitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. So pansinin niyo mga kaibigan. Kung binabanggit doon sa Daniel 7:13 na mayroon pong kahatulan na nangyayari doon sa langit, yung paglapit ng God the Son doon sa God the Father, at nangyayari yung pong paghatol, dito mako-confirm natin sa pangalawang Timoteo chapter 4 verse 1 na ang hahatol sa mga taong buhay at patay ay no other than Jesus Christ. So pansinin niyo yun mga kaibigan. Sa magitan ng kanyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Dito pa sa kasunod na talata, ito po yung mababasa natin sa aklat ng Juan chapter 5 verse 21 hanggang 22. Sabi dito, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak
ang kaniyang mga ibigin, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So anong nakikita niyo dyan mga kaibigan sa talatang yan? Sabi dito, ipinagkaloob ng Ama sa kanyang anak yung pong paghatol, yung buong paghatol. Ibig sabihin ng buong paghatol, paghatol sa buhay at sa mga patay. Hindi lang yon, paghatol din po sa mga masasamang masasamang anghel. So, dito, sabi pa dito, pansinin niyo dito, kung ang Ama, may kakayahan po siyang magbuhay ng patay. Yung pong kanyang anak, kaya din niyang bumuhay ng patay. At sa totoo lang, sa kanya pong pangalawang pagkakataon na pagbalik dito sa planet Earth, ay ito na po yung pagbuhay ng patay. At ang bubuhay po sa patay ay no other than Jesus Christ. Sabi dito sa Daniel 9:23 hanggang 24, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos, at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal. Kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. 70 linggo ang pinasaya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So, pansinin natin dito mga kaibigan, dito po sa aklat ng Daniel, chapter 8, verse 14, mayroon po ditong binabanggit si Angel Gabriel kay Daniel na 2,300 days. And then dito po sa aklat, chapter 8 ng Daniel, namomroblema po namomroblema si Daniel. Bakit? Kasi hindi niya malalaman yung kung kailan yun matatapos, yung 2,300 days, kasi pagkatapos ng 2,300 days, malilinis yung santuario. At ito pong itong si Daniel, aware po siya na ang paglilinis ng santuario ay ito po'y paghatol. Alam yun ni Daniel. Kaya nga, namang problema si Daniel sa chapter 8, kaya siya po'y nagpa-fasting. And then, kasi hindi niya malalaman kung kailan niya matatapos, kung hindi niya malalaman yung starting point. Kaya nga, dito sa Daniel 9:23, ay dito po ay nagsusumamo si Daniel. Kaya nga, lumabas ang utos, inutosan ng Panginoon si Angel Gabriel para ipaaninaw kay Daniel yung pangitain patungkol sa 2,300 days o 2,300 years. So, ang sabi dito, may 70 sanlinggo na allotted na provision sa provisionary time po ito exclusively sa mga Jewish. Kasi, ang mga Jewish nation, ay sila po yung chosen people ng Panginoon before. And then, binibigyan pa ng Panginoon na 70 sanlinggo. Equivalent po yan sa 490 years. Kung sila ay magsisisi o hindi. Kung sila ay magsisisi, sila pa rin pa ang bayan ng Panginoon. Pero kapag hindi sila magsisisi, makaka-cut off po sila. And then, may binabanggit po dito na dito po sa loob ng 70 sanlinggo o 490 years, dito po papahiran yung kabanal-banalan. Ano po yung papahiran yung kabanal-banalan? Yun po yung baptism ni Jesus Christ dun sa river ng Jordan. So sabi dito sa kasunod, Daniel 9:25 hanggang 26. So intindihin natin ito mga kaibigan. Kasi hindi natin ito maintindihan yung parabola ng 10 virgin kasi meron po diyang kasalan. At yung pong kasalan na yun, ito po tumutukoy sa judgment. Yung pong kasalan na yun, ito po'y paghatol. Ang ibig sabihin, yung pong kasalan. Kaya nga, hindi natin maintindihan yung kasalan na yun kapag hindi ko ito i-explain sa inyo. Sabi nga dito sa Daniel 9:25 hanggang 26, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Pagkatapos ng 62 sanlinggo, may hiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman.
at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasiya na. So, pansinin niyo mga kasama dito, ano pang nakikita nyo dito sa Nakikita nyo dito sa talata. May binabanggit itong 70 sanlinggo. 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. So, ilan na yan? Bakit po ba ito binabanggit dito sa talatang ito? Yung kanilang paglaya. Kasi ang bansang Israel po, sila po ay naging slave sa bansang Babylonia sa kapanahunan ni King Nebuchadnezzar. Ang hari po sa Judah ay si King Joachim noon. And then, naalipin po sila dun sa Babylonia. And then, ito pong Babylonia, sila po ay natalo din ng bansang Medo-Persia. And then, ito pong sila Daniel ay nasa Babylonia that time, nung natalo ang Babylonia ng Medo-Persia. So, sa makatuwid, yung Israel, ito po ay naalipin sa Babylonia, at the same time, naging alipin din po sila sa Medo-Persia. And then, dito po sa Medo-Persia, dito na po sila palalayain ni King Artaxerxes. Dito po yan palalayain. Kaya nga sabi dito, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos. Ano po yung utos na yan? Ang utos po na binabanggit dyan, pag-aralan nyo po yung Nehemiah, ay ito pong si King Artaxerxes ang nagbigay ng decree kila Nehemiah na pababalikin na sila, i-rebuild na yung Jerusalem kasi ito po ay nasira. Na isasauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. So ano bang ibig sabihin nito? Mayroong 7 sanlinggo, 7 weeks na binabanggit dito, and then kasunod po nung 7 weeks, ibig sabihin, ang rebuilding po nung Jerusalem, aabot po siya ng 7 weeks. Ibig sabihin, ay 49 years. 7 times 7, 49. And then, at 62 sanlinggo, and then ma-expand pa po yung 49 years na 62 sanlinggo. Ito ay matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatibagay sa mga panahong mabagabag, at pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. So, dito po, pagkatapos ng 62 sanlinggo, ay dito na po si Jesus Christ darating. So, ating bubulay-bulayin ito. So, ginagawa ko po dito ng graph yung mga digit na binabanggit doon sa talata para atin pong maiintindihan. So, may provisionary time na 70 weeks. Di ba po? May 70 weeks na provisionary time sa bansang Israel. And then, kung 70 weeks po yun, itatimes po natin yun sa 7 kasi ang isang linggo ay 7 araw. Ang equivalent po nito ay 490. So, bakit po dito binabanggit na years din? Kasi sa propesya po, kapag magbabanggit ang Biblia ng days, ay equivalent po yan sa years. Mababasa po natin yan sa Aklat ng Bilang, saka po dun sa Aklat ng Ezekiel 4:6, saka sa Number 14 verse 34, kung hindi ako nagkakamali dyan. So, sabi dito, 7 sanlinggo. Equivalent po yun sa 49 years. Dito po marirebuild yung Jerusalem. And then, panggaling dito sa 7, mayroon pa pong 62 na kasunod. Ibig sabihin, 434 po yun. 434 years pa yung kasunod. So, kapag ipa-plus po natin yung 434, saka yung 49 years, yan po pagpa-plusin natin yung dalawa, ang kakalabasan po yan ay 483 years. Na dun sa taon na ito, sa scope ng panahon na ito, dito po i-anoint yung Messiah. Dito babautismuhan yung si Jesus Christ, yung anointing of the Messiah. So, sorry, natin. So, ang po natin, ang pinag-aaralan muna natin, yung pong 70 weeks. Kung yung pong 70 weeks,
ay ating pinag-aaralan. Equivalent po siya sa 490 years o 490 days. Ang pinag-aaralan po natin kanina, from rebuilding, 7 weeks, equivalent sa 49 years. And then mayroon pa pong expand ng panahon na 62 weeks. Kaya ngayon ay ita-times ulit natin sa 7 equals 434. So, ulitan natin para ito po malinaw. Dadahan-dahanin natin. So, 483 yung pong panahon na binabanggit ng anghel. And then, kung 490 years po yung yung provision, i-minus po natin dun sa 490 yung 483 years. So, ang kakalabasan, mayroon pa pong 7 days or 7 days or 1 week pa pong kulang dun sa binabanggit na 70 weeks o 490 years. So, saan ba natin mababasa na ang isang araw ay equivalent sa isang taon? So, dito po natin mababasa sa aklat ng Ezekiel, chapter 4, verse 6. Sabi dito, I have appointed each day for a year. Dito din po sa aklat ng Bilang, chapter 14, verse 34, ay each day for a year din po. Diyan po natin mababasa yung talata. So, sabi dito sa Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. At sa kalahati ng isang linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas. At pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, ano bang ibig sabihin nito na pagtitibayin niya ang tipan? Ano bang tipan yan? Yan po yung tipan na yun po yung New Testament. Kasi dun po sa sa Old Testament, babalik natin. Dun po sa Old Testament, kailangan po dun ng dugo ng tupa. Kailangan po ng dugo. Kung may sakripisyo sa isang tipan, kailangan po ng pagdanak ng dugo. So kung dito sa Hebreo kasi, mga kasama, sa Biblia, pag pag-aralan nyo, binabanggit ko na sa mga previous nating pag-aaral, sa Biblia po ay dalawang klase ang santuario. Isang santuario dito sa lupa at isang santuario doon sa langit. Yung pong santuario dito sa lupa, nandun po nakaakibat yung Old Testament, hindi dito, doon po sa langit, yung pong santuario doon sa langit, dito naman po nakapaloob yung bagong tipan. Na dito po sa bagong tipan, ay kailangan po doon ang dugo. So, ano ba yung pagtitibayin ang tipan sa marami sa isang linggo? Kasi, binabanggit po natin diyan na 7 taon na lang ang kulang, o 1 linggo na lang ang kulang, dun sa 70 weeks na provisionary ng Panginoon sa bansang Israel. At sa kalagitnaan po ng 1 linggo na yan, ay dyan mapapako si Jesus Christ dun sa cross. So, sabi dito, at sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. So bakit matitigil yung hain at ang alay? Kasi yung pong pag-aalay ng mga tupa ng kambing ay ito po'y anino sa pagdating ng Misaya na si Jesus Christ ang siyang magbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya sabi dito, ipatitigil ang hain at ang alay. So kasi hindi po tayo talaga malilinis ng dugo ng tupa at ng kambing para tayo magtatamo ng kaligtasan. Yun po ay anino lang. Kumbaga, pinapakita kung paano tayo tutubusin ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. Na ito pong kanyang dugo ay ito po yung ihahain niya doon sa heavenly sanctuary. Nandito po yung New Testament. Sabi nga dito, sa kasunod na talata, so ano ba yung kingdom dito na binabanggit sa mga parabola ni Jesus Christ? Kasi doon po sa sa aklat ng Mateo, sa akin pong pagkakaalam ay nasa 21 na mga parabol yan. And then mostly 14 out of 21 po dyan ay inihalin tulad po niya yung kanyang kaharian doon sa mustard seed, yung doon sa 10 virgins, doon sa yung kanyang kaharian ay katulad sa libadura na itinago doon sa harina na nalalagyan ng libadura yung lahat ng limpa pag pinasok yung yung libadura.
So ano bang kaharian ng Diyos yung tinutukoy doon? So pag-aaralan po natin, ang kaharian ng Diyos ay ito po'y nahahati sa dalawa. Ito po'y tinatawag na throne of grace at saka yung pong throne of glory. Yung pong throne of grace ay ito po'y yung kingdom of grace. Parehas lang po yun. So ano ba itong ano na ito? Ano ba itong throne of grace o kingdom of grace? Nung pong ang tao ay mabagsak sa kasalanan, ito pong kingdom of grace ay ito po'y automatically na institute dun sa pagkabagsak ng tao dun sa Eden. Kasi ang Panginoon po ay mahabagin. So paano? Kaya nga, nung ang tao ay nagkakasala dun sa moral law, idinagdag niya yung ceremonial law. Kasi nahabag ang Diyos na dapat yung tao ang magkakasala, dapat ang tao ang siyang mamamatay, yung inosenteng kahaliling hayop ang siyang mamamatay. Na ito po ay tumutukoy sa, ito po ay anino sa pagdating ni Jesus Christ, dun sa kanyang first coming, nababayaran niya yung kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nga, pansin ninyo, sabi dito, instituted when Adam and Eve fall to sin. Ito pong kingdom of grace or yung pong throne of grace. At ito po yung na-establish nung si Jesus Christ ay namatay dun sa cross. Kaya nga siyang sabi niya, it is finished. Ano pa yung sinabi niya, it is finished? Yung pagtitibayin ang tipan. Sabi niya sa isang linggo ay pagtitibayan ang tipan. Doon sa binasa natin ng previous, doon sa aklat ng Daniel. So, yung pong ano na yon, yung pong pangalawa naman, nakaharian ng Panginoon, ito po'y tinatawag na throne of glory or kingdom of glory. So, ano ba itong throne of glory or kingdom of glory? Ito po'y sa second coming ng Panginoon darating. And then, ito po yung righteous dead will be resurrected with immortal body. Dito na din po magbibihis ng walang kamatayan yung mga taong namatay. Bibihisan sila ng katawang panglangit ng Panginoon. At and then, yung pong mga natitirang buhay na mga banal, ay sila po ay magbibihis ng katawang panglangit in the twinkling of an eye. So, paano ba tayo talaga magkakaroon ng kaligtasan, mga kapatid? Ganito yon. Kailangan po tanggapin natin, makaparticipate po tayo dito sa throne of grace or kingdom of grace. Kailangan po tayong mapabilang dito sa kingdom of grace para makakapasok tayo dito sa kingdom of glory. So, paano? Binabanggit dito na ito pong kingdom of grace ay ito po ay na-institute nung nagkasala yung tao. At yung pong si Jesus Christ ay namatay dun sa cross, dito po yun na-establish. So ito nga yung ating tatanggapin na si Jesus Christ para tayo ay makakabilang dito sa kingdom of grace. And then kapag ikaw ay makabilang dito sa kingdom of grace, ibig sabihin sumampalataya ka sa tagapagligtas, kapag dumating itong kingdom of glory sa second coming niya, ikaw ay qualified. Kasi, tinanggap mo yung kingdom of grace. Ibig sabihin, sumampalataya ka sa tagapagligtas. Kaya nga, yung binabanggit din sa mga parabola, ang kaharian ng Diyos ay katulad sa ganito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad sa ganyan. Ano ba yung kingdom of grace? Yun po yun. Yung kaya nga sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay darating na hindi nyo mapagmamalas. Diba? Hindi nyo makikita. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. So ano bang kaharian ng Diyos yun? Ito pong kingdom of grace yun. Pero, sa pagdating ng Panginoon sa second coming, ito po yung tinatawag na kingdom of glory. So I hope na naiintindihan nyo na po yan. Ano po? So sa kasunod, dito sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 15 hanggang 16, sabi nga dito, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakilala sa luklukan ng biyaya. Yung pong luklukan ng biyaya na ito, ay ito po si Jesus Christ na ating tatanggapin. Upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, pansinin niyo mga kasama.
Kung si Jesus Christ ngayon ay nasa most holy place. Kasi ibabalik natin yung ating pag-aaral. Binanggit ko sa inyo kanina na yung pong serbisyo doon sa santuario ay dalawa, daily at yearly. Doon po sa daily, ang pare po ay nandun lang sa holy place. Kasi dalawang division po yung yung tabernacle. Isang holy place at isang most holy place. Kapag daily service, ang pare nandun lang sa holy place. Kapag nangyayari yung cleansing, yung isang beses isang taon, yung pong pare lumilipat doon sa most holy place. Kaya nga, itong si Jesus Christ, ngayon ay nandun po siya sa most holy place. Nangyayari po yung paghatol. So, ipapaliwanag ko pa sa inyo na mas detalyado yan mamaya sa mga susunod na mga slide. Kaya nga sabi nito, magsilapit nga tayong may pagkakilala sa luklukan ng biyaya. Pansin ninyo, kung si Jesus Christ ang namatay para sa ating mga kasalanan, and then sabi doon sa previous nating binasa, si Jesus Christ ang hahatol, siya din yung hahatol kung tayo iligtas o hindi. Kapag tinanggap natin siya, naniniwala ako na hindi imposible ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. So, dito pa sa sa aklat ng Lucas, chapter 17, verse 20 hanggang 22. Sabi dito, at palibhasa ay tinanong siya ng mga Parisiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Mapansin niyo, dito yung sinasabi ko sa inyo. At sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. So, may mga nagbabasa nito na pinapalagay nila na ang pagdating ng Panginoon ay yung tinatawag na secret rapture. Di ba? Kaya nababasa nila ang kaharian ng Diyos hindi paririto na hindi mapagkikita, hindi daw makikita. And then, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan na. Naririto o naririyan. Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So ano ba itong kaharian ng Diyos na nasa loob ninyo? Ito po yung kingdom of grace. And then, sabi dito, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyo makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. So, pansin ninyo mga kasama, yung anak ng tao dyan, referring po yan kay Jesus Christ. Ano pang ibig sabihin nyo? At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyo makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. So bakit? Sabi doon sa sa Mateo, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. So kapag hindi malinis ang ating puso, hindi natin makikita ang Diyos. Sa totoo ganito, sa pagdating ng Panginoon, sa second coming, yung pong mga hindi maliligtas, hindi sila makatingin. So sabi dito sa sa Christ in His Sanctuary, page 72, paragraph 2. So sabi dito, so the throne of glory represent the kingdom of glory. In this kingdom is referred to in the Savior's word, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nations. So ito po yung mababasa natin sa aklat ng Mateo, chapter 25, verse 31 hanggang 32. Ano itong kingdom of glory na ito? Na ito po yung pagdating ni Jesus Christ sa second coming. And then, sabi dito, this kingdom is yet future. Ito pong kaharian na ito ay nasa future pa o hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang sa future pa. It is not to be set up until the second advent of Christ. So ito po hindi mangyayari hanggat si Jesus Christ hindi dumadating sa pangalawang pagkakataon. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man, when a plan was devised for the redemption of the guilty race. Ano bang ibig sabihin nito? Yung pong kingdom of grace, ay ito po yung na-institute. Noong pong ang tao ay nabagsak sa kasalanan at ang Diyos nagpaplano ng redemption. Siya po ay nag-iisip ng redemption plan para sa sangkatauhan. Ito po yung mamamatay yung kanyang kaisa-isang anak doon sa cross. It then existed in the purpose and by the promise of God, in true faith, men could become its subject. So,
May purpose po yun. Yung pong ano na yun. Yung pong pagdating ng Panginoon, yung redemption plan. Kasi bakit? Ang Panginoon ay nangangako, di po ba, ng eternal life, ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nangangako siya ng kaligtasan. Kasi tayo po ay nabagsak sa kasalanan. So, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan? Sa magitan ng ating pananampalataya na hindi tayo magiging subject nun, yung redemption na yun, kapag hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesus. So, hindi tayo makakabilang dun sa redemption plan na yon. Kapag, kumbaga, hindi tayo makakabil ng ano pa man dun kung hindi natin tatanggapin yung tagapagligtas. Kaya nga, ito pinoproclaim sa buong sanlibutan na mayroon tayong tagapagligtas na ito si Jesus Christ. At ang pinag-aaralan natin ngayon, kung paano siya darating. Kung paano siya darating na tayo'y hahatulan niya. Kasi may mga tao kasi na hindi nila alam kung paano yung paghatol ng Panginoon. Paano yung pangyayari. So ganito ba? Yet it was not actually established until the death of Christ. Yung pong kingdom of grace. Even after entering upon his earthly mission, the Savior, wearied with the stubbornness and ingratitude of men, might have drawn back from the sacrifice of Calvary. So sabi dito, kahit daw nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao na nandun na siya dun sa kanyang mission dun sa earthly sanctuary, na siya ay nangangaral na, nagpapagaling ng mga may sakit, kung hindi siya namatay doon sa cross, kasi ang dinidemand ng moral law ng Panginoon, ito po'y kamatayan ng offender. At ang nagkasalay tao, so kailangan magbayad ay tao. Kaya nga si Jesus Christ, nagkatawang tao. And then, tiniis niya yung pag-alipusta sa kanya ng mga tao. Yung kalapastanganan sa kanya ng mga tao. And then, might have drawn back from the sacrifice of Calvary. In Gethsemane, the cup of woe trembled in his hand. He might even then have wiped the blood sweat from his brow and have left the guilty race to perish in their iniquity. So, ano bang ibig sabihin nito? Pwede daw ang Panginoon mag-back out na nakikita niya na yung tao napakatigas ng ulo. Mga lapastahan, pwede niyang tanggalin yung kanyang pawis sa kanyang noo. Ang sasabihin niya, gagawa na lang ako ng tao, hayaan na yung tao na mamatay sa kanyang kasalanan, babalik na ako sa Ama. Pwede niyang gawin yon. Pero ano kayang nangyari? Sabi dito, had he done this, kung ginawa niya ito, there could have been no redemption for fallen men. Kung ginawa niya yon, walang pagtubos dun sa nagkasalang tao. But when the Savior yielded up his life, pero nung ibinigay ng tagapagligtas yung kanyang buhay, and with his expiring breath cried out, "It is finished," na dun sa kanyang huling hininga, bago siya nalagutan ng hininga, ito po yung kanyang sigaw, naganap na. It is finished. Then the fulfillment of the plan of redemption was assured. So, yung pong plano ng kaligtasan sa mga tao ay siguradong sigurado na. Ibig sabihin, tayo ay makakaabil. Kahit sino, makakaabil nito. Pero ang tanong, tinatanggap na natin yung tagapagligtas. So, babalik tayo doon sa doon sa pinagbibilang-bilang natin. Mas maganda siguro mga kasama ay kumuha kayo ng calculator. Sabi dito, ano ba itong 70 weeks? So, kung 70 weeks, doon sa loob ng 70 weeks, ay diyan yung probationary time ng Panginoon sa bansang Israel. Kung sila ay magiging tapat o hindi tapat, o kung sila ba hindi magiging tapat, sila po ay magiging cut off. At sa loob po ng 490 years, diyan din darating ang Messiah. So, ano ba yung starting point ng 70 weeks? Sabi doon, kapag sila ay makakalaya na sa kanilang pagkakaalipin. Kasi sila po ay naalipin sa bansang Medo-Persia that time. So, sabi dito, sa aklat ng Ezra, chapter 7, verse 13. Sabi dito, according to Ezra 7:13, the decree to restore and rebuild Jerusalem was issued in 457 BC. So,
Dito po sa Aklat ng Ezra, pag ating babasahin ito, matututunan natin na sila po ay nakalaya o nagbigay ng decree na sila ay palalabasin na ay si King Artaxerxes noong 457 BC. So kung 457 po ang starting point na sila ay napalaya, ay ilang taon? So, pansinin natin mga kaibigan, sa BC dates po ganito. Sa BC dates, ang taon po ay pabalik. Subtract. Kapag sa AD dates, ang taon po ay adding, padagdag. So, kung ano po, ang tinutukoy po natin, ilang taon po yung pinag-aralan natin kanina? Na 7, may 7 weeks, and then may 62 weeks. Yun po ay, kakalabasan po nun ay 483 years. So, paano ba natin susumahin yun? Na dun sa 483 years, ay dito po si Jesus Christ, mababautismuhan, di po ba? Diyan siya i-anoint. So, paano ba natin kukunin yun? 457, pabalik po tayo. 450, ang kasunod po ng 457 ay 456. And then 455. Pabalik po tayo. And then, hanggang po dun sa pagdating po ng BC1, wala pong BC0. Ang kasunod na po nun ay AD1. So kaya nga, tatalong ka na dun sa BC0, ang kasunod na po ay AD1. So sa makatuwid, sa madaling sabi, from 457 hanggang AD1, dun pa lang po yung 457 years. So, papalo po yan? So, dito po AD1 na. And then AD2 hanggang and so on, and then hanggang sa 27 AD, dito po, magiging 483 years. So, paano? Yung pong 457 ay ipa-plus nyo po yung 27 AD. Ipa-plus nyo po yan. Ang kakalabasan po niyan ay 484 years. Kaya nga lang, di ba po sinabi ko sa inyo na walang BC0, tatalo na tayo dun sa AD1. Kaya nga po, yung pong 484, na pag pinag-plus mo yung 457, plus 27, magiging 484, maminusan nyo po yan ng isa. So kapag minusan nyo po yan ng isa, ay magiging 483 years. So malapupulpil po yung yung hula, eksakto sa panahon. So paano ba natin mako-confirm na eksakto nga sa panahon? Ano bang nangyayari noong 27 AD? Noong 27 AD, ano bang nangyayari noong 27 AD? So sabi dito sa sa tala, the 15th year of Tiberius Caesar was exactly 27 AD, Jesus was baptized on time. So noong 27 AD po pala, itong si Jesus Christ ay nabautismuhan doon sa river ng Jordan. So pansinin niyo mga kaibigan, kung gaano ka yung accuracy ng propesya ay talagang accurate siya. Accurate siya sa panahon. Kasi ito po yung sinabi ng Panginoon. And then, sabi pa dito sa Aklat ng Gawa, chapter 10 verse 37, that word I say which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So, mababasa po natin dito sa Acts 10:38 na nung si Jesus Christ ay nabautismuhan doon sa river ng Jordan, dito po siya ina-anoint. Diba? Na nung po siya ay nabautismuhan, ay tatlong pangyayari po ang nangyari noon. Una, nabukas ang langit. And then, pangalawa, bumaba po yung banal na espiritu sa itsurang kalapati sa kanyang balikat. And then, mayroon pong proclamation na nangyayari na tinig na buhat sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Dito po siya ina-anoint. No? Siya po inabautismuhan. Kailan yun? Noong 27 AD. So, kaya nga, sabi dito, at pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. So, mahihiwalay ang pinahiran kasi
dito po siya mamamatay. Mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Ano po yung mawawalan ng anuman yun? Yung pong yung pong paghahandog ng mga tupa, ng mga kambing dun sa earthly sanctuary, ito po'y ma-abolish na. Kaya nga ngayon, hindi na po natin kailangang maghandog ng tupa, ng kambing sa santuaryo kasi wala na din pong santuaryo. Dito sa lupa, nandun na po sa langit ang santuaryo. Kaya nga po, sa langit, ang high priest natin si Jesus Christ. So kung si Jesus Christ ang high priest natin, yun po ang dahilan kung bakit sa aming denomination wala po kaming pari. So sabi dito, at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas na iyaon ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasiya na. So pansinin nyo, ito pong mga pangyayari na ito po, ito yung nangyayari right on time. So sabi dito sa Daniel 9:27, then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. Yan po yung sa English. So, paano ba natin maintindihan yung 1 week na binabanggit dito, yung 1 week? Ano ba yung 1 linggo na yan? Kasi, dun po sa pinag-aralan natin kanina ay hanggang, ganito po yun. Yung pong pinag-aralan natin kanina, mula dun sa pagkalaya nila sa bansang Medo-Persia, noong pong 457 BC, hanggang po noong 27 AD, ito po ay 483 years lang. So kung ang probationary time sa bansang Israel, ay ito po ay 70 weeks or 490 years, ilan pa ang kulang? Ang kulang pa po ay 7. So kaya nga, dito makikita natin, ilan ang kalahati ng 7? Yun po ay 3.5 o 3.5 years. So kaya nga, pag from 27, magbibilang ka ng 7 taon pa, papalo po yan sa 34 AD. And then, yung pong kalahati nun, 3 years and a half, papalo po yan sa 31 AD. And then, dito po sa 31 AD, dito po si Jesus Christ namatay dun sa krus. So, pansinin niyo mga kaibigan, yung pong fulfillment talaga ng propesya, kitang-kita natin ng malinaw sa Biblia kung paano ito nangyayari right on time. Kailangan lang natin talaga siyang hihimayin at pag-aaralan natin ng malalim. Sabi dito sa Acts 13 verse 45, dito na po nung 34 AD, dito na po na-cut off yung bansang Israel. Bakit? Kasi sila pa nga po yung nagpapatay sa Misaya eh. So sabi nga dito, datapat nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan ay nangapuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong. At nagsipagsabi ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay pasasa mga hintel. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintel, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa, at nang marinig ito ng mga hintel ay nangangalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinilaga sa buhay na walang hanggan. So, paano ba natin ito maintindihan? Itong talatang ito. Sabi dito, yung pong mga may read, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Kasi meron po silang provisionary time na 70 weeks. Kaya nga, nung si Jesus Christ ay nangangaral, sabi, wag kayong pumunta sa bayan ng mga hintil, kundi sa mga Israelita lang. Kasi, nung po si Jesus Christ ay nangangaral, hindi pa po tapos yung provisionary time sa kanila. Kasi si Jesus Christ nangangaral from 27 AD hanggang bago siya mamatay doon sa cross ng 31 AD. So, yung pong provisionary time, hindi pa tapos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, wag muna kayong pupunta sa bahay ng mga hintil. Kaya nga sabi dito, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Ngayon, itinakwil po nila. Kaya nga, inahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat
sa walang hanggang buhay. And then, ano na po ang nangyayari? Nung nakakatup na po yung bansang Israel, sila po ay pumupunta na sa mga hintil. Dito na sila nangangaral. Tayo po, hindi po tayo Hudyo. Therefore, tayo po ay Gentiles. So, sabi dito, sa verse 47, yung po kasing yung pong bansang Israel, sila po ay tinatawag na chosen people ng Panginoon na sa pamagitan nila ipinagkatiwala ng Panginoon yung mga katotohanan na sila po yung magiging ilaw sa buong sanlibutan. Ito po yung panukala sa kanila. Kaya nga lang hindi po ito nangyayari. Kasi nga nagiging lapastangan po sila sa sa Panginoon. Sila pa ngayon nagpapako kay Jesus Christ. Sabi nito, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nandito po pala ang panukala ng Panginoon. Yung pong bansang Israel, sila po pala yung magiging ilaw ng sanlibutan hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pansin ninyo. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsimpalatayang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So kapag tayo po pala ay sasampalataya, sabi dito sa talata, itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng itinalaga, nakalaan ka na para dyan sa kaligtasan. Kapag sasampalataya ka. So, ang pinag-aaralan natin doon sa talata, doon sa Daniel 8:14, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Sabi doon sa Daniel 8:14. So, pinag-aaralan natin, nung 457 BC, nagsimula yung decree na sila'y palalayain na, and then hanggang doon sa 27 AD, ay ito po ay pumalo ng 483 years. And then from 27 AD hanggang 34 AD, ito po ay 7 years o isang linggo. And then sa kalagitnaan ng isang linggo, ito po ay noong 31 AD, dito si Jesus Christ napako doon sa cross. And then kung noong pong 34 AD ay 70 weeks or 490 years. So, ilan pa ang kulang doon sa 490 para maging 2,300 years. So, ang kulang pa po ay 1,810. And then, pag maganap na yung 1,810, doon po sa taon na yan, ano po yan? AD 1844, diyan po malilinis yung santuario, and then, diyan din po magsisimula yung kasalan na binabanggit doon sa Mateo chapter 25 verse 1 hanggang 13. Ayun pong parabola ni Jesus Christ patungkol dun sa 10 dalaga. Yung pong pagdating ng bridegroom dun sa kasalan, dun sa 10 dalaga, ay ito din po yung binabanggit dito na 2,300 years. Noong pong 1844 po yun nagsimula. So ano nakikita niyo mga kaibigan sa ating pag-aaral? Yung bang kasalan ay hindi pa nangyayari o nangyayari na? Based sa ating pong graph, yung pong kasalan ay ongoing ngayon. So, paano ba natin ito maintindihan pa ng mas malinaw? So, ganito yon. Noong 457 BC hanggang 27 AD, para mas malinaw, ito po ay 483 years. Di po ba? And then, kung noong 27 AD ay 483 years, para maging 490, ito po ay kulang pa ng 7 taon. Di po ba? Kulang pa ng 7 taon. So, yung pong 27 AD, kung dito, noong 27 AD ay 483. Di po ba? Noong 27 AD, equivalent sa 483 years, papatakpo yun ng 34 AD pag ipa-plus natin yung 7 dito. So, yan po yung graph para mas madali nyo maintindihan. So, yan po. So, I hope na enough na yan, yung graph na yan, para mas malilinawan natin ng mas malinaw. Mas maintindihan natin ng malinaw. So, dito po sa graph, yung pong 2,300 years,
ay ito po ay nahahati sa tatlong bahagi. So una, yung pong provisionary time sa bansang Israel. And then, nung pong 34 AD, dinagdagan natin ng 1810, pumalo po yun ng 1844. And then, nung pong 1844, onwards, up to present, nangyayari po yung judgment. So, in short, yung pong kasalan na binabanggit dun sa parabola from 1844 hanggang sa panahon po natin ngayon, ito po ay nangyayari. So, babalik tayo doon. Sabi dito, Daniel 8:14, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. So, I hope na naintindihan nyo na. Yung pong paglinis ang santuaryo, ito po ay paghatol o judgment. So, kung dun sa bansang Israel, yung pong yearly sa earthly sanctuary, dito po dinidesisyonan kung sila ba ay magiging karapat o hindi. Kasi, bakit? Kapag, yung pong example ko sa inyo kanina ay ako, kapag ako ay hindi naging karapat dapat, kung ako ay nasa kanilang kapanahunan, let's say, ang pare ay pumasok na dun sa most holy place, sa ikapitong buwan, sa ikasampung araw ng taon. Sa isang linggo na yan, ay sabat na yan. Ito yung pinakasulimning, araw sa kanila, na iniiyakan po nila yung kanilang mga kasalanan. Assuming na, nasumpungan akong hindi karapat dapat, nasumpungan akong hindi sincero sa aking pagsisisi, bagamat ako'y naghandog ng tupa. Kapag yung pare ay ginanap na yung paglilinis at hindi ako nasumpungan karapat dapat, ako po ay makakat off sa pagiging bayan ng Panginoon. Ilalabas ako sa bansang Israel at ako ay makakat off. Ibig sabihin, kapag ikay nakatop sa pagiging bayan ng Israel, ikaw po ay hindi bayanan ng Diyos. In short, wala ka ng kaligtasan sa kanilang kapanahonan. So, ganito po yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Na kapag hindi ka makabilang dun sa hinahatulan, kapag hindi ka makabilang dun sa may dalang tupa, ang ibig kong sabihin, sa earthly sanctuary, kailangan magdadala ka ng tupa. And then, sa heavenly sanctuary, kailangan may tupa ka rin dun para ikaw ay makakabilang dun sa nililinis o dun sa kasalan. Anong ating gagawin? Tatanggapin natin si Jesus Christ. Diba? Para tayo makabilang dun sa hinahatulan. Ibig sabihin, dun sa nililinis. Sabi dito, kaya nga, pansinin nyo, ang dugo ni Jesus Christ ay makapaglilinis. Sa mga maraming talata sa Biblia, mababasa nyo yan, ang dugo ni Jesus Christ ang siya makakapaglilinis ng ating kasalanan. Ganun po yun. Sabi dito sa Daniel 7:13, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumbas na kasama ng mga lapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya ay naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So ito po yun. Yun po yung pangyayari na yun. So sabi dito, the marriage represent the reception by Christ of His kingdom, the holy city, the New Jerusalem. Ito po yung mababasa natin sa Christ in His sanctuary. Sabi dito, the holy city, the New Jerusalem, which is the capital and representative of the kingdom, is called the bride, the Lamb's wife. Say the angel to John, come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. He carried me away in the spirit, says the prophet, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Ito po yung mababasa natin sa Revelation chapter 21, verse 9 to 10. So, paano ba natin ito maiintindihan itong talatang ito? So, sa Biblia, makikita natin na kapag binabanggit ay bride, tinutukoy po yun sa kanyang iglesia. So, dito, mga kaibigan, sa Revelation chapter 21, verse 9 to 10, baka magtataka kayo, ang binabanggit dito na bride, yung Lamb's wife, ay ito po yung, yung Holy City, yung New Jerusalem. Ito po yung, yung wife nung kordero. Sino yung kordero? Si Jesus Christ. Kaya nga, papansinin niyo mga kaibigan, dun sa parabola na pinag-aaralan natin, yung pong 10 dalaga
yung pong 10 dalaga, hindi po sila yung bride. Sila lang po ay guest. Sila po ay a-attend dun sa kasalan, pero malinaw dito sa talatang ito, dito sa Revelation chapter 21, verse 9 and 10, ang bride po ng Panginoon ay yung pong kanyang kaharian, yung pong New Jerusalem. Ano bang ibig sabihin? Yung pong totality ng kanyang bayan. So kung dun po sa mga ibang talata sa Biblia, kapag binabanggit na bride, ay ito po iglesia, pero pagdating sa Revelation chapter 21, verse 9 to 10, ang bride ng Panginoon na yung kanyang New Jerusalem, ang tinutukoy po dyan ay yung totality, yung kabuuan ng kanyang iglesia. Bakit? Kasi ang promise po ng Panginoon sa mga maliligtas ay mababasa po natin sa Revelation chapter 22. Na ito po yung New Jerusalem. 21 and 22, dyan natin mababasa yan. Na dito po tayo pupunta sa New Jerusalem. Kaya nga, yung New Jerusalem, ang bride ng Panginoon, yung pong pupunta doon sa New Jerusalem, ito po yung kanyang bayan. So para mas malinaw. Ito po yung kanyang bayan na binabanggit sa Biblia na ang iglesia, ito yung yung wife din ng Panginoon. So baka kayo'y malilito. So sabi dito, clearly then, the bride represent the holy city, and the virgins that go out to meet the bridegroom are the symbol of the church. In the Revelation, the people of God are said to be the guests at the marriage supper. Sabi dito, kung malinaw na ang bride, ito po yung nire-representahan ng Holy City, yung pong New Jerusalem, and yung pong 10 virgin, yung pong virgin na binabanggit dun sa parabola, ay ito po yung kanyang iglesia. Diba? In the Revelation, the people of God are said to be the guests at the marriage supper. So tayo po ay mga guests. So ano pa? Sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 9 to 10, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Ang sinasabihan po dito ng anghel ay si Juan, si John the Revelator. Sabi dito sa verse 10, at dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. So dito po sa talatang ito, malinaw na yung bayang banal na Jerusalem ay ito po yung babaeng kasintahan na ipinapakita ng Diyos kay Juan. So malinaw. So sabi pa dito sa Revelation 19:9, at sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero, at sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. So, ano bang binabanggit dito? Mapapalad. Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. So, kaya nga dun sa parabola, dun sa Mateo chapter 25, may kasalan. Dito sa Revelation, mayroon din pong kasalan na binabanggit na mapalad daw yung mga inanyayahan doon sa kasalan. Ngayon, kung tayo ay lingkod ng Panginoon at hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng kasalan doon sa parabola na yon, paano tayo magiging mapalad? Di ba? Paano tayo magiging mapalad? Kaya, ito po yung dahilan kung bakit ko ito ganito pinapaliwanag sa inyo. Itong patungkol dito sa 10 virgin. Kailangan isa sa pinaka-importanting malaman natin dito ay kung ano yung kasalan. And then kung paano yung preparation. Mamaya bamagitin ko sa inyo. Sabi dito sa Revelation 19:9, if guests, they cannot be represented also as the bride. So kung sila po ay inanyayahan, sila po ay mga guest, ay hindi po sila yung representahan ng bride. Kasi ang bride, yung po New Jerusalem. And then, Christ, as stated by the prophet Daniel, will receive from the Ancient of Days in heaven dominion and glory. In a kingdom, he will receive the New Jerusalem, the capital of his kingdom, prepared as a bride, adorned for her husband. So, pansinin niyo mga kaibigan, ganito yon. Ang pangako sa atin ng Panginoong Diyos ay tayo ay maliligtas at tayo pupunta dun sa New Jerusalem. Dito tayo titira. And then, ang pamana ng Ama sa kanyang anak
ay ito po yung New Jerusalem. Ibig sabihin yung totality ng kanyang bayan. Kaya nga, binabanggit dito sa Revelation 19 na yung pong New Jerusalem ay ito po yung kanyang bride. Ibig sabihin yung pong lahat ng mga maliligtas. Sabi dito, having received the kingdom, He will come in His glory as King of kings and Lord of lords for the redemption of His people who are to sit down with Abraham and Isaac and Jacob at His table in His kingdom to partake of the merry supper of the Lamb. So, pansinin nyo, may binabanggit dito na sabi nga dito, kaya binapaliwanag ko na sa inyo ang kaharian ng Diyos na hati sa dalawa, isang kingdom of grace at isang kingdom of glory. So, doon sa ano na yon, doon sa New Jerusalem, ito na yung yung kanyang kingdom of glory, na dito niya dadalhin yung mga taong maliligtas. Hindi ka makakapunta doon, hindi po tayo makakapunta doon kapag hindi natin tatanggapin si Jesus Christ. In short, kailangan makabilang ka doon sa kingdom of mercy, doon sa kingdom of grace. Kailangan tanggapin mo yon para makabilang ka doon. Kailangan tanggapin mo talaga si Jesus Christ. Otherwise, wala tayong kaligtasan, kaibigan. So sabi dito sa Daniel 7 verse 13, at binigyan siya ng kapangyarihan at kalulwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga lingkod sa kaniya. Sino yung kaniya dyan na binabanggit? Sino yung kaniya dyan na binabanggit? No other than Jesus Christ. Yung sabi dito, at binigyan siya. Sino nagbigay? Yung God the Father. Yung siya, si Jesus Christ. Binigay sa kanya yung yung pagdodominion. Bakit? Bakit binigay sa kanya yung pagdodominion? Pansinin niyo, itong planet Earth, ang nagdodominion dati dito ay si Adan. Ngayon, nung si Adan ay nabagsak sa kasalanan, sino nang nagdodominion dito sa planet Earth? Ay si Lucifer na. Kaya nga, nung si Jesus Christ ay nagtagumpay, ay ibinabalik ng Panginoon yung pagdodominion dito sa planet Earth sa panig ng Diyos. Diba? Ang magdodominion na dito ay si Jesus Christ. Kakasamahan niya tayo maghahari dito sa planet Earth. Kasi tayo ay nakatalagang mga pari at hari, mga kaibigan. So sabi dito, upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang Kaniyang kaharian ay hindi magigiba. Referring kay Jesus Christ po yan. Sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kaniyang asawa. So dito makikita natin na yung bayang banal, yung New Jerusalem na nananaog mula sa langit, ibig sabihin bumababa. Nakikita po yun ni John the beloved na bumababa galing sa langit. Dito po yun papunta dito sa planet Earth. So doon po sa doon sa topic ko na New Heaven and New Earth ay maintindihan niyo po yan kung bakit yan ay bumabang nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Pansinin niyo na bumababa dito sa lupa. And then dito pa ma-confirm natin na sabi ito na handang gaya ng isang babaeng kasintahan. Ano yung babaeng kasintahan? Ano yung kasintahan ng lamb, ng kordero? Ay yung pong New Jerusalem. So malinaw na po yan yung mga talatang yan. So sabi dito sa Mateo chapter 8 verse 11, at sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. So ito yung binabanggit na ng Panginoon na pag sinabing marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisipong kasama ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob sa kaharian ng langit. Kasi may mga ibang nagre-reason, sabi, kung ganyan ang standard ng langit, sino na lang ang maliligtas? Baka kunti lang maliligtas, sabi ng iba niyan. Kasi napakataas daw ng standard ng langit at mahirap sumunod sa kautusan. Pero dito, makikita nyo, marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran na magsisipong kasama ni Abraham
at ni Isaac, ni Jacob, sa karya lang. Ibig sabihin, marami pong maliligtas. I hope na kabilang po tayo dito sa marami na to. So sabi dito sa Lucas 22 verse 30, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. So pansinin niyo kung ang Panginoon ay ano siya, siya yung huhukom. Ang Panginoon, paano kala din niya na yung mga maliligtas ay magiging hukom din? Anong ibig sabihin? Magiging judge tayo. Kung dito sa lupa, napakahirap maging judge. So, attorney. May talagang kailangan mong puspusan mag-aral para magiging attorney o judge. Pero dito, magiging judge po tayo. So, ang Panginoon hindi siya madamot. Kung ipinagkalob sa kanya ng Ama na siya yung hukom sa lahat ng buhay at ng patay, dito, may time din na huhukom yung mga maliligtas. Nahahatol yung mga maliligtas. Sino yung hahatulan? Yung pong mga hindi maliligtas. So sabi dito sa The Proclamation, behold, the bridegroom cometh in the summer of 1844, lead thousand to expect the immediate advent of the Lord. At the appointed time, the bridegroom came not to the earth, as the people expected to the Ancient of Days in heaven, to the marriage, the reception of his kingdom. They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. They were not to be present in person at the marriage, for it takes place in heaven while they are upon the earth. The followers of Christ are to wait for their Lord when He will return from the wedding. So, pansinin natin dito, may mga nag-aaral ng propesiya sa panahon na ito ng 1844. Before yung termination ng 1844, sila William Miller, sila po ay nag-aral patungkol sa propesiya ng 1844. And then, pinapalagay nila na yung pong yung pagdating ng bridegroom noong 1844, napapalo yun noong 1844, doon sa binilang natin kanina, ay binilang din po yan nila. Kaya nga lang, ang Panginoon hindi po dumating dito sa planet Earth. Kaya nga po dito nagkakaroon ng disappointment sa kapanahonan nila na yung mga Adventist, yung mga ibig sabihin ay yung Advent movement, yung mga naniniwala sa pagdating ng Panginoon, naghihintay, ay sila po ay na-disappoint. Kasi hindi po dumating ang Panginoon noong 1844, pero hindi po sila nagkakamali dun sa panahon, dun sa taon ng pagdating ng Panginoon. So saan dumating ang Panginoon? Yung pong paglapit ni Jesus Christ dun sa God the Father para simulan yung paghatol sa mga patay, matatapos sa mga buhay. Yan po yung pagdating ni Jesus Christ dun sa Ama, hindi po dito sa planet Earth. Kaya nga, yung pong nung na-disappoint yung mga Advent movement ay dito na po bumangon. Pinag-aralan po ito ng mga taong na-disappoint, yung tumayo sa kanilang pananampalataya at napag-aralan po nila na wala pala sa Biblia mapapatunayan na itong planetang Earth ay santuaryo. Kasi ang inisip nila na dito dadating ang Panginoon sa planetang ito at dito na yung second coming. Pero hindi mapapatunayan sa Biblia na itong planet Earth, itong buong planet Earth ay ito po yung santuaryo. Kaya nga may mga tumayo diyan na mga tunay na lingkod ng Panginoon na pinag-aralan nila na yung pagpasok pala, yung pagdating pala ni Jesus Christ dito sa 1844, ito po yung sa santuaryo sa langit. Nandito po bumangon yung mga Seventh-day Adventist. So sabi dito, ito po yung kasalan na binabanggit dito sa na ito. Sabi dito, as the people expected but the Ancient of Days in heaven. Dito po pumasok yung Panginoon dun sa kasalan. Dito po yung kasalan na nandito sa Mateo 25. Yun po yung kasalan na yun na pinasukan ni Jesus Christ. The reception of His kingdom, they that were ready went in with Him to the marriage. Yung mga nahanda, papasok dun sa kasalan, yung mga guest. And the door was shut. At ang pintuan ay sinaraduhan. They were not to be present in person at the marriage. So ganito po yun. Tayo po, hindi po tayo personal na pupunta doon sa kasalan. Hindi po tayo personal na aatin doon. Kundi, tayo po ay
makakabilang dito, makakasama tayo dun sa wedding na yon by faith. Ibig sabihin, kasi yung pong kasalanan yun, mangyayari yun sa langit. And then, yung pong Panginoon, ang pagdating ng Panginoon sa second coming, alam niyo po, magaganap yan pagkagaling niya sa kasalan. So, saan ba natin mababasa yan? Sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 36. Sabi dito, at magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. So ito po yun. Ang pagdating po ni Jesus Christ sa second coming after marriage. So sabi dito, but they are to understand His work and to follow Him by faith as He goes in before God. It is in the sense that they are said to go into the marriage. So ito po yung mababasa natin sa Christ in His Sanctuary, page 105, paragraph 1. So, ang pag-attenda po natin dun sa sa kasalan na ito, ay ito po yung nauunawa natin kung ano yung gawain, yung ginagawa ngayon ni Jesus Christ dun sa most holy place. Ito na po yun. And to follow Him by faith. Susunod tayo sa Kanya sa magitan ng pananampalataya. He goes in before God. It is in the sense that they are said to go into the marriage. So, anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Kapag hindi natin naiintindihan kung paano yung ginagawa ni Jesus Christ doon sa most holy place, doon sa santuario sa langit, paano tayo makakabilang dito sa mga sa mga atin doon sa kasalan. Kailangan maiintindihan po natin yon. Otherwise, hindi tayo makabilang dito sa sa mga guest. So, sabi dito, kung magagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga. So, babalik tayo dun sa talata. Na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. So, hati. Ako ay nag-iisip dito, bakit kaya 10? 10 silang lahat, yung virgin. So, kasi, alam nyo, sabi dito, yung pong number 10, ito po yung pinakamaliit na bilang ng mga Jewish na nandoon para makomprise yung sinagog. Binubuo po yung pinakamaliit ng sinagog sa kanilang kapanahunan ng 10 Jewish. Yan po, pag yung, parang ganito yon. Pag ang sinagoga, masasabi lang na sinagoga ang isang lugar o ang isang, kasi ang sinagoga po sa kanilang kapanahunan, kung i-apply po natin sa ating kapanahunan ngayon, ito po yung kapilya, yung maliliit na simbahan, kumbaga. So, masasabi lang daw po na ganyan yan kapag mayroong 10 Jewish. So, anong ibig sabihin? Sa pagiging lingkod ng Panginoon, sa pagiging tunay na bayan ng Panginoon, hindi po yan dun sa dami. Na porque dyan marami ang follower, maraming dyan pumapasok sa denomination na yan, ayan na yung tama. Kundi nasa turo, mga kasama. Sa turo, yan yung batayan, hindi doon sa dami. Kasi dito sa 10 virgin, makikita natin na ang lingkod ng Panginoon, kasi ito pong 10 virgin, 5 dito, ito yung sasalubong, ito po yung mga wise. Ito po yung maliligtas in short. So, ibig sabihin, dapat kabilang ka dito sa 10 ito. Diba? Sa 10 itong dalaga, pero hindi dun sa wise. Hindi dun sa foolish, kundi dun sa wise. Sorry. Dapat kabilang po tayo doon sa virgin na yun. So sabi dito, in the parable of the 10 virgins, Matthew chapter 25, the experience of the Adventist is illustrated by the ancient of an eastern marriage. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. While the bridegroom tarried, they slumbered and slept. So, pansinin nyo dito sa parabola ng 10 dalaga, ay dito ini-illustrate, ipinapakita ng Panginoong Hesus kung ano po yung magiging kalagayan ng kanyang bayan bago siya dadating. So, bakit? Pansinin nyo sa Middle East, ang kasalan po sa Middle East hindi katulad ng kasalan sa Pilipinas. So,
Ang kasalan sa Middle East ganito, mga kaibigan. Ang kasalan sa Middle East ay yung pong bridegroom, siya po ay maglalakbay papunta doon sa bahay ng kanyang bride, doon sa kanyang pakakasalan. And then, pag pumunta na doon yung bridegroom sa bahay ng bride, magpo-procession po ulit sila pabalik doon sa bahay ng bridegroom. And then, ang kasalan magaganap po sa bahay ng bridegroom, ng lalaki. Ganun po yun sa Middle East dati. Kaya nga, sabi dito, in the parable, all the 10 virgins went out to meet the bridegroom. All had lamps and vessels for oil. For a time there was no difference between them. So with the church that lives just before Christ's second coming, all have a knowledge of the scriptures, all have heard the message of Christ's near approach, and confidently expect His appearing. But as in the parable, so it is now, a time of waiting intervenes, faith is tried, and when the cry is heard, behold, the bridegroom cometh, many are unready. They have no oil in their vessels, with their lamps, they are destitute of the Holy Spirit. So, ito po yung mababasa natin sa Reflecting Christ, page 210, paragraph 4. So, tayo po muna ay pansamantalang mag-break at abangan nyo po yung kasunod sa part 2 ng video ito.